At mga kapatid, Magandang gabi rin po, Father. pangalawang linggo ng Kwaresma, alam ni Jesus malapit na ang kanyang oras, ang pagpunta sa krus. Sa krus, iaalay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Alam ito ni Jesus. Sinabi na niya ito sa mga alagad, pero hindi pa kayang intindihin ng mga alagad ang lahat. At ngayon, bago niya tuluyang harapin ang krus, isinama niya ang ilang alagad doon sa bundok Tabor. At sa itaas ng bundok, nasaksihan nitong mga alagad na ito ang kaluwalhatian ni Jesus. Paano inilarawan ang kaluwalhatian ni Jesus? Sabi ng Ebanghelyo, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, pumuting parang dosilak ang kanyang damit. Halos nakasisilaw ang itsura na ito ni Jesus. At doon nakita rin ng mga alagad, may kasama pang dalawa si Jesus. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Si Moises sumisimbolo sa batas. Si Elias sumisimbolo sa mga propeta. At nabalot sila ng makapal na ulap at mula doon narinig nila ang tinig. Sinasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. At alam natin na ang tinig na ito ay tinig ng Ama. Ipinapakilalang muli si Jesus bilang kanyang pinakamamahal na anak. At may dagdag na mga salita, pakinggan ninyo siya. At pagkatapos noon, biglang nawala ang tinig at halos unti-unti nawala ang ulap at nakita na lamang ng mga alagad na ang nandoroon na lang ay si Jesus. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga alagad? Pagbaba nila ng bundok Tabor, haharapin na ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit, paghihirap, kamatayan. At sa pagharap na ito ni Jesus, ang mga alagad ay haharap din sa matinding pagsubok. Sobrang matatakot sila para sa kanilang sarili. Kaya ang gagawin ng marami sa kanila, magtatago, tatakas, lalayo, iiwas. Sapagkat ayaw nilang katulad ni Jesus, sila rin ay dakpin, hatulan, magpasa ng krus, ipako sa krus, mamatay. Ayaw ito ng mga alagad na mangyari sa kanila. Pero napakaganda ng karanasan dito sa itaas ng bundok Tabor. Binigyan sila ng assurance ng Ama. Itong Jesus na ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Na para bang sinasabi ng Ama, sa pagharap ninyo sa matinding pagsubok sa inyong buhay, tandaan ninyo, nandirito kasama nyo si Jesus. Pakinggan ninyo si Jesus. Kaya nga nariyan si Moises, nariyan si Elias, para ipaalaala sa mga alagad. May panahon na si Moises ang naririyan,
May panahon na si Elias ang naririyan, pero ngayon sa panahong ito ang kasama ninyo, ang dapat ninyong pakinggan ay si Jesus. Ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Ang salita ni Jesus ay mabisa, nakapagpapalaya sa mga inaalipin ng kasalanan. Ang salita ni Jesus ay makapangyarihan, nakapagpapagaling sa mga may matitinding sakit. Ang salita ni Jesus ay makapangyarihan, nakapagpapalayas ng masamang espiritu. Kaya kung meron man tayong dapat pakinggan, yun ay walang iba kung hindi si Jesus. Pakinggan natin ang kanyang salita, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang dami-dami mong naririnig na salita, ang dami-dami mong naririnig na kwento, iba't ibang bersyon. Kapag nanggaling kay A, siya ang tama. Kapag nanggaling kay B, siya ang tama. Kapag nanggaling kay C, siya ang tama. Sino ang mali? Walang umaamin na ako'y nagkamali. Lahat nagsasabi, yung aking sinasabi ang totoo. Ang hirap ngayong paniwalaan. Sino ba kina A, B, at C? At sa marami pang iba ang nagsasabi ng totoo. Kaya ang paalaala ng ikalawang linggo ng Kwaresma, bumalik tayo kay Jesus. Sa Kanya, nagmumula ang katotohanan. Ang Kanyang salita ay totoo, mapanghahawakan, mapananaligan, at mapagkakatiwalaan. Nung harapin ng mga alagad ang kanilang matinding pagsubok, oo, tumakas sila, lumayo sila, sapagkat hindi nila kayang intindihin sa pagkakataon na yun ang kung ano ang nangyayari. Pero sa muling pagkabuhay ni Jesus, muli silang iipunin, tatawagin ni Jesus. At doon, bubuuin nilang muli ang kanilang nasirang samahan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, muling magkakasama-sama ang mga alagad. Totoo nga, ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Ang salita ni Jesus, katotohanan. Ang salita ni Jesus, bumubuo ng komunidad at hindi nagwawasak. Kaya napakagandang paalaala mga kapatid, ang ebanghelyong ito para sa atin. Haharap din tayo sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero tandaan natin, si Jesus lamang ang dapat nating paniwalaan. Ang kanyang salita lamang ang dapat nating panghawakan. Amen.